sa ating panibagong vlog. So ngayon guys, nandito ulit tayo sa LYR Marketing Corporation upang mag-review dito sa Bajaj Maxima Cargo. So ito yung isa sa nire-request nyo guys na i-vlog ko. So in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features, at syempre yung updated price ng Maxima Cargo na to. So without further ado, let's start this video. So, sa mga nag-aabang ng review ko dito kay Bajaj Maxima Cargo. So, finally guys, meron na silang isang unit na available dito sa Bajaj Tagum. So, before ang lahat guys, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this Bajaj Cargo is powered by 236cc, air-cooled 4-stroke, single overhead cam, 4-valve. Tapos, meron itong manual transmission, 4 forward and 1 reverse. Pagdating naman sa kanyang fuel system, ito po ay FI na, kaya napakatipid nito sa gasolina. Then, this one guys ay merong malaking fuel tank capacity na 12 liters. At ito ay merong lakas na 7.72 kilowatts at 4,500 RPM and max torque of 19 Newton meter at 3,500 RPM. Tapos yung max speed nga pala nito guys, sa mga nagtatanong, kaya nitong umabot ng 58 km per hour. Ayan. So, para saan ba itong Bajaj Maxima Cargo? So, we all know guys, basta cargo, pwede itong gamitin pang negosyo, no? Usually, pinaglalagyan to ng mga goods na i-deliver or ilalagay sa inyong mga businesses. Pwede din ito sa sari-sari store. Ayan. Meron kayong maliit na karinderya, pwede din ito kahit sa restaurant kasi napakalaki po ng kanyang, ayan, paglalagyan dito sa likod. Pero before muna tayo dumako dyan, dito tayo sa front. So dito sa front guys, actually kung itatabi mo siya kay RE, kay Bajaj Maxima na tri-wheeler, wala namang pinagkaiba, no, halos. Pero kung mapapansin nyo, pagdating dito kay RE, maliit siya, di kumpara dito kay Cargo na, ayan, medyo mataas siya, no? Mas, kumbaga sa Bisaya, habog siya guys ba? Ayan. And then kung mapapansin nyo din guys, mas malaki or bulky po talaga yung kanyang body kumpara sa RE at saka sa Maxima. So nandun pa rin naman po yung kanyang windshield syempre. Tapos wiper, meron din siya kagaya ng RE. Tapos turn signal, same lang sila ng design nung Bajaj RE. Tapos yung light, naka-bulb type. And then syempre may nakalagay dito na Bajaj Maxima. No, yung pinagkaiba lang nila dun sa isang Maxima, yun ay pwede pang pasada. Eto, this one guys is pang cargo, lagayan ng mga goods, no? Pang business. Then pagdating naman sa kanyang tire guys, this one ay mayroong tire size na 4.50 by 10. Tapos naka single shock yung kanyang suspension sa front. Ayan. Then pagdating naman dito sa side, ito po yung itsura niya, no? So check natin yung loob nitong si Maxima Cargo. Ayan. O, diba? So, ito po yung itsura dito sa loob. So, kagaya din ng Bajaj RE at saka Bajaj Maxima, same lang po sila ng design. Analog pa rin po yung dashboard. Ayan, syempre yung mga information nandito is yung fuel gauge, and speedometer, odometer, high beam, low beam light, tsaka neutral, check engine, turn signal. Ayan, andyan po lahat ng mga information. Dito naman sa kanyang handlebar, of course, nandito yung kanyang transmission. Hanggang kwarta siya guys. Ayan. Tapos nandito yung kanyang turn signal, button, high beam, low beam. Ayan. Sa kabila naman nandito yung wiper, park light, horn. At tapos dito meron siyang port, no? Kung saan pwede kayong bumili ng adapter ng USB para makapag-charge kayo. Tapos sa mga nagtatanong, naka-mechanical key po yung kanyang susi. Same lang din ng ibang Bajaj. Tapos dito, ito yung sa music. Tapos nandito naman yung sa kanyang hazard lamp or hazard light button. Dito, compartment to nandito guys. Compartment yan. Pwede kang maglagay ng papers dito. If ever, ayan, dala-dala nyo yung papers nito. Siyempre, kailangan nyo dalhin para if ever, i-check. Ayan. So, compartment yan guys. Pwede kayong maglagay dyan ng papers, cellphone nyo. Pwede nyo ilagay dyan kasi ay, meron naman siyang susi para mas secured. Next, dito naman tayo. Ito is yung kanyang side mirror. So, sa labas to guys, no? Para makita nyo kung sino yung nasa gilid nyo, iwas disgrasya. Side mirror to, pati ito side mirror. Tapos, yung nagustuhan ko din dito guys,
Ayan, meron din siyang lagayan dito ng bottled water. Ayan. Tapos, dito naman, ito yung kanyang bintana. Kasi nga, wala naman siyang aircon. So, kailangan nyo itong i-open para pumasok yung hangin habang nagmamaneho kayo. So, ayan guys. Yung itsura niya para tayong nasa, kumbaga parang nasa multi-cab din yung feels natin pag nandito tayo sa Maxima Cargo. So, sa mga nagtatanong ilan ba kasya dito sa loob? Actually guys, kasya dito dalawang pasahero, yung driver at saka yung kasama isa pa, no? Or tatlo, depende guys sa size. Kung mga bata naman, driver tas dalawang bata kasya dito sa loob, no? Tapos ito yung kanyang light dito. Ayan, meron din siyang light. Tapos dito naman, ito yung window sa loob. Pwede mong buksan yan. Ayan, para mas mahangin. Buksan mo din dito para mas mahangin kasi medyo mainit dito sa loob if ever nakasarado lahat to, no? Kasi metal tong bubong eh, metal. Ayan guys. So pwede mo buksan to, tapos buksan to, 'di ba? Napaka-fresh ng feels dito sa loob. Tapos guys, ayan yung kanyang brake pedal, no? So pray kayo dyan. So, ayan, pwede dalawa, tatlong tao dito sa loob. Tapos, ano pa bang meron dito? Check natin. Meron nga pala papakita sa inyo, guys. If ever, naflatan kayo, meron kayong spare tire. Kagaya din ng Bajaj RE. O, diba? Tapos, sa mga nagtatanong, asan yung battery? Ayan po yung battery niya. No? So, mataas na po yung level sa baha-baha. Hindi na po madaling maabot. And then, ito guys, is yung handbrake niya. Ito yung handbrake niya. O, diba? Parang sasakyan na din. So, ayan. Yung itsura dito sa loob ng Maxima Cargo. Ayan. So, ayan. Tapos, pwede mong ilak pag nasa loob ka na. Pwede naman i-modify ito sa likod guys. If ever gusto nyo ng may bubong. No? At papakita ko sa inyo guys kung anong klase mga modify yung pwede nyo gawin dito. So, ito yung mga example guys nung Bajaj Maxima Cargo. So, as you can see, ito yung kanina na pinakita ko sa inyo. Pwede nyo i-modify ng ganito. Pwede siya maging food delivery. Yan, pwede nyo gawin siyang parang mini na store. Tapos, ayan, pwede nyo gawin ganyan. At saka pwede nyo din gawin pang delivery ng mga oil ng mga sasakyan or ng mga motor. So, depende na lang sa inyo guys. Pwede naman siyang i-modify. So, yun yung ginaganda dito kay Bajaj Maxima Cargo. So, dito sa likod, ano yung makikita natin? Siyempre, nandito pa rin naman yung kanyang 4.50 by 10 na gulong. Dalawa yan. And dito naman, meron siyang bukasan din dito guys. So, if ever mabibigat yung mga dala, tapos masyadong heavy na at hindi na makarry, pwede nyo naman buksan to. Parang sa gadon, bababa to. No? Ayan, yun yung kinaganda dito. Tapos dito, nandito yung kanyang mga lights. Siyempre, yung kanyang brake light at saka yung kanyang turn signal light. Ayan. So, mataas yung kanyang ground clearance, guys, kumpara kay RE. So, ayan, di ba? So, for me, sa mga negosyante dyan at naghahanap ng murang tri-wheeler, highly recommend this Bajaj Maxima Cargo. Natapos na natin ikutan si Bajaj Maxima Cargo. If ever interested kayo dito, ito ngayon guys ay may presyo na, ayan, 205,888. Kung gusto niyo ng hulugan, down payment is 16,471 at monthly sa 3 years na 8,899 at rebates na 400. So, ito po ay available dito sa may LYR Marketing Corporation, Kanokotan, Tagum City. So, comment down below kung may mga questions pa kayo regarding sa motor na to para, ayan, ma-address din natin. So ayun na guys, natapos na nga natin ikutan si Bajaj Maxima Cargo. Ano yung masasabi nyo sa tri-wheeler na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!